Sa loob ng 9 na ito, mula sa aking 19 na taon hanggang sa aking 18 at 20, ay nabuhay kami ng nanliligaw, nilinlang at nalilinlang, sa iba't ibang pagnanasa, lantaran, sa pamamagitan ng mga agham na tinatawag nilang liberal, palihim, na may relihiyong pinangalan ng huwad, dito mapagmataas, doon mapamahiin, kahit saan walang kabuluhan. Dito, pangangaso pagkatapos ng kawalan ng laman ng popular na papuri, hanggang sa mga palakpakan sa teatro, at mga parangal na patula, at mga alitan para sa mga damong garland. At ang mga kahangalan ng mga palabas, at ang kawalan ng pagpipigil sa mga pagnanasa. Ayan, nagnanais upang malinis mula sa mga karuming ito, sa pamamagitan ng pagdadala ng pagkain sa mga taong ay tinawag na hinirang at banal, kung saan sa bahay paggawa ng kanilang mga tiyan, dapat silang magpanday para sa atin ng mga anghel at mga Diyos, na kung saan tayo ay makakaya maging malinis. Ang mga bagay na ito ay aking sinunod at sinasanay kasama ang aking mga kaibigan. Niloko ko at kasama ko. Hayaang kutyain ako ng mayabang at tulad ng hindi pa sa kalusugan ng kanilang kaluluwa, tinamaan at ibinagsak mo ko. Diyos ko, ngunit ipagtatapat ko pa rin sa iyo ang aking sariling kahihiyan sa iyong papuri. Pahintulutan mo ako, isinasamo ko sa iyo, at bigyan mo ako ng biyaya upang makapunta sa aking regalo. Alalahanin ang mga pag-alagala ng aking naunang panahon at mag-alay sa ikaw ang sakripisyo ng pasasalamat. Para ano ako sa aking sarili kung wala ka? Ngunit isang gabay sa aking sariling pagbagsak. O ano ako kahit nasa pinakamahusay, ngunit isang sanggol na sumususo sa gatas na iyong ibinibigay, at nagpapakain sa iyo ng pagkain na hindi namamatay. Ngunit anong uri ng tao ang sinumang tao na nakikitang siya ay lalaki? Tawanan tayo ngayon ng malalakas at makapangyarihan, ngunit tayo ay mahirap at ang nangangailangan ay umamin sa iyo. Sa mga taong iyon nagturo ako ng retorika, at nadaig ng pagiging kupido, ginawang pagbebenta. Isang kalokohan upang madaig. Ngunit mas pinili ko, Panginoon, alam mo, ang tapat. Mga iskolar, bilang sila ay isinasaalang-alang, at ang mga ito ay itinuro ko, nang walang arte. Gayunman, hindi dapat gawin laban sa buhay ng walang kasalanan. Minsan para sa buhay ng may kasalanan. At ikaw, O Diyos, mula sa malayo. Perceived ako natitisod sa namadulas na kurso, at sa gitna ng maraming usok. Nagpapadala ng ilang kislap ng katapatan, na ipinakita ko sa aking gabay ng tulad ng minamahal vanity, at hinahangad pagkatapos ng pagpapaupa, ang aking sarili ang kanilang kasama. Sa mga taong iyon ay nagkaroon ako ng isa, hindi sa tinatawag na ayon sa batas. Kasal, ngunit kanino ko nalaman sa isang suwail na simbuyo ng damdamin walang laman. Pag-unawa, ngunit isa, nananatiling tapat kahit sa kanya, kung kanino ako nasa. Ang aking sariling kaso ay naranasan kung ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pagpipigil sa sarili ng tipan ng kasal para sa issue at ang pakikipagkasundo ng isang mahalay na pag-ibig kung saan ang mga anak ay ipinanganak na labag sa kalooban ng kanilang mga magulang. Bagaman, sa sandaling ipinanganak, pinipigilan nila ang pag-ibig. Naaalala ko rin na kapag ako ay nanirahan upang ipasok ang mga listahan para sa isang theatrical premyo, tinanong ako ng ilang wizard kung ano ang ibibigay ko sa kanya upang manalo, pero ako kinasusuklaman ang gayong masasamang misteryo, ay sumagot, kahit na ang garland ay gawa sa hindi nasisira na ginto, hindi ako papayag na patayin ang isang langaw. Makuha mo sa akin. Sapagkat papatayin niya ang ilang buhay na nilalang sa kanyang mga hain, at sa pamamagitan ng mga karangalang iyon na anyayahan ang mga demonyo na pabor sa akin. Ngunit ito rin ang sakit ko. Tinanggihan, hindi dahil sa dalisay na pag-ibig sa iyo, O Diyos ng aking puso, para alam ko hindi kung paano magmahal sa iyo, na hindi marunong magbuntis ng kahit ano na higit sa liwanag ng materyal. At wala bang kaluluwa na nagbubuntong hininga pagkatapos ng gayong mga katang-isip? Gumawa ng pakikiapid laban sa iyo, magtiwala sa mga bagay na hindi totoo, at pakainin ang hangin? Gayunpaman, hindi ko hahayaang maghandog sa mga demonyo para sa akin. Kung kanino ko isinakripisyo ang aking sarili sa pamamagitan ng pamahiing iyon. Para saan pa yan?
Upang pakainin ang hangin, ngunit ang pakainin sila, iyon ay, sa pamamagitan ng pagkaligaw upang maging kanila. Kasiyahan at pangungutya. Yung mga impostor noon, na style nila mathematicians, kinonsulta ko. Nang walang pag-aalinlangan, dahil tila hindi sila gumamit ng sakripisyo o nanalangin. Anumang espiritu para sa kanilang mga panghuhula, kung aling sining, gayon paman, Kristiyano at totoo. Patuloy na tinatanggihan at hinahatulan ng kabanalan. Sapagkat ito ay isang magandang bagay na magtapat sa iyo, at sabihin, maawa ka sa akin, pagalingin mo ang aking kaluluwa, sapagkat mayroon ako. Nagkasala laban sa iyo, at hindi upang abusuhin ang iyong awa para sa isang lisensya sa kasalanan, ngunit upang alalahanin ang mga salita ng Panginoon, narito, ikaw ay gumaling, kasalanan hindi. Higit pa, baka dumating sa iyo ang lalong masama. Lahat ng mabubuting payo. Nagsisikap silang sirain, na sinasabi, ang dahilan ng iyong kasalanan ay hindi maiwasan. Tinutukoy sa langit, at ginawa nito ang Venus, o Saturn, o Mars na tao, forsooth, laman at dugo, at ipinagmamalaki katiwalian, ay maaaring walang kapintasan, habang ang lumikha at nag-orden ng langit at mga bituin ay upang sisihin. At sino siya kundi ang ating Diyos? Ang tamis talaga at bukal ng katuwiran na nagbibigay sa bawat tao ayon sa ang kanyang mga gawa, at ang bagbag at nagsisising puso ay hindi mo hahamakin. Sa mga araw na iyon ay may isang matalinong tao, napakahusay sa pisika at kilala. Doon, na may sariling prokonsular kamay ilagay ang agonistic garland sa aking ulo, ngunit hindi bilang isang manggagamot para dito. Sakit ikaw lamang ang nagpapagaling, na lumalaban sa palalo, at nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Ngunit binigo mo ba ako kahit sa matandang iyon, o pinigilan mong gumaling? Kaluluwa ko. Para sa pagiging mas pamilyar sa kanya, at pabitin. Masikap at matatag sa kanyang pananalita, sapagkat sa simpleng salita, ito ay matingkad, masigla, at masigasig, nang matipon niya sa pamamagitan ng aking diskurso na ako ay ibinigay sa mga aklat ng nativity casters, mabait at makaaman niyang pinayuhan sa akin, upang itapon sila, at hindi walang bungang pagkalooban ng pangangalaga, kasipagan. Kinakailangan para sa mga kapaki-pakinabang na bagay, sa mga walang kabuluhang ito, sinasabi, na siya ay pumasok. Ang kanyang pinakamaagang taon ay nag-aral ng sining, upang gawin itong propesyon kung saan siya ay dapat na mabuhay, at iyon, sa pag-unawa kay Hippocrates, maaari na siyang magkaroon. Naunawaan ang gayong pag-aaral tulad nito, at gayon may ibinigay niya ito, at kinuha sa physic, para sa walang ibang dahilan, ngunit na siya natagpuan ito lubos na hindi totoo, at siya, libingan tao, ay hindi makakakuha ng kanyang buhay sa pamamagitan ng panlilinlang ng mga tao. Ngunit ikaw, sabi siya, may retorika, upang mapanatili ang iyong sarili sa pamamagitan ng, upang sundin mo ito ng malayang pagpili, hindi sa pangangailangan, lalo pa nga ang nararapat na ibigay mo sa akin. Utang na loob dito, na nagsumikap upang makuha ito ng perpekto upang makuha ang aking ikabubuhay. Sa pamamagitan lamang nito, na kung kanino ako ay humingi, kung gayon paanong marami ang totoo. Things before told be Wyatt, sinagot niya ako, as he could, na ang lakas ng pagkakataon, na nagkalat sa buong pagkakasunod-sunod ng mga bagay, ang nagdala nito. Tungkol sa sapagkat kung kapag ang isang tao sa walang kabuluhan ay nagbukas ng mga pahina ng ilang makata, na kumanta at nag-isip ng isang bagay na ganap na naiiba, isang taludtod madalas nahulog out, wondrously sang-ayon sa kasalukuyang negosyo, ito ay hindi na nagtakasa, kung sa labas ng kaluluwa ng tao, walang malay kung ano ang nangyayari sa loob nito. Sa pamamagitan ng ilang mas mataas na instinct, isang sagot ay dapat ibigay, sa pamamagitan ng hap, hindi sa pamamagitan ng sining. Naaayon sa negosyo at mga aksyon ng humihingi. At kaya magkano, alinman mula, o sa pamamagitan niya, iyong ipinarating sa akin, at baka sa aking alaala, kung ano ang maaari kong suriin sa aking sarili. Pero, sa oras na yon ni siya, o ang aking pinakamamahal na si Nebridius, ay isang kabataang nag-iisa. Mabuti at ng isang banal na takot, na direded ang buong katawan ng panghuhula, maaari. Akitin mo akong iwaksi ito, ang otoridad ng mga may akda ay umiindayog pa sa akin. Higit pa,
At sa ngayon ay wala pa akong nakitang tiyak na patunay tulad ng hinanap ko kung saan. Ito ay maaaring walang alinlangan na lumitaw na kung ano ang tunay na inihula ng. Ang mga kinonsulta ay resulta ng payak, hindi ng sining ng mga stargazers. Noong mga taong iyon, noong una akong nagsimulang magturo ng retorika sa aking sariling bayan, ako ay naging kaibigan ko ang isa, ngunit masyadong mahal sa akin, mula sa isang komunidad ng pursuits ng aking sariling edad, at bilang aking sarili, sa unang pambungad na bulaklak ng kabataan. Siya ay lumaki sa isang bata sa akin, at kami ay pareho. Schoolfellows at playfellows. Pero hindi ko pa siya naging kaibigan. Pagkatapos, o kahit noon, bilang tunay na pagkakaibigan, dahil hindi ito totoo. Maliban kung sa tulad ng iyong pinagtibay, na dumidikit sa iyo, sa pamamagitan nito. Pag-ibig na ibinubuhos sa ating mga puso, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, na ibinigay sa amin. Ngunit ito ay ngunit masyadong matamis, hinog sa pamamagitan ng init ng mga kamag-anak. Pag-aaral, sapagkat, mula sa tunay na pananampalataya, na siya noong kabataan ay hindi maayos at lubusan imbibed, ako ay bingkong din sa kanya sa mga mapamahiin at mapaminsalang pabula na ikinalungkot ng aking ina. Kasama ko siya ngayon. Nagkamali sa pag-iisip, hindi rin maaaring wala ang kaluluwa ko. Ngunit masdan, ikaw noon. Isara ang mga hakbang ng iyong mga takas, kaagad na Diyos ng paghihiganti, at bukal ng mga awa, ibinabalik kami sa iyong sarili sa pamamagitan ng kamanghamanghang paraan, ikaw. Inalis niya ang taong iyon sa buhay na ito, nang bahagyanan niyang mapunan ang isang buo. Taon ng aking pagkakaibigan, matamis sa akin, higit sa lahat tamis ng aking buhay. Sino ang makapagsasalaysay ng lahat ng iyong mga papuri na kanyang nadama sa kanyang sarili? Ano? Ginawa mo noon, aking Diyos, at kung gaano hindi masaliksik ang kalaliman ng iyong mga hatol? Para sa matagal, masakit na sakit ng lagnat, siya ay nahiga sa pawis ng kamatayan, at ang kanyang paggaling na nawala ng pag-asa, siya ay nabautismuhan, na hindi nalalaman. Ang aking sarili samantala kaunti tungkol sa, at presuming na ang kanyang kaluluwa ay panatilihin sa halip kung ano ang natanggap nito sa akin, hindi kung ano ang ginawa sa kanya. Walang malay na katawan. Ngunit ito ay napatunayang malayo sa iba, sapagkat siya ay naginhawahan, at naibalik. Kaagad, sa sandaling makausap ko siya, at kaya. Sa lalong madaling panahon na siya ay magagawang, para hindi ko siya iniwan, at kami ay naghangunit masyadong maraming sa isa't isa, I essayed to biro sa kanya, na parang siya ay biro sa akin. Sa bautismong iyon na kanyang tinanggap, nang lubos na wala sa isip at pakiramdam, ngunit ngayon ay naunawaan na niya natanggap. Pero napakaliit niya. Mula sa akin, gaya ng mula sa isang kaaway, at may kahanga-hanga at bigla ang kalayaan. Sinabi sa akin, bilang ako ay magpapatuloy sa kanyang kaibigan, iwasan ang ganoong pananalita sa kanya. Ako. Lahat astonished at amazed, pinigilan ang lahat ng aking mga damdamin hanggang siya ay dapat lumaki ng maayos, at ang kanyang kalusugan ay sapat na malakas para sa akin, upang makitungo sa kanya bilang gagawin ko. Ngunit siya ay inalis mula sa aking kabaliwan, upang kasama mo siya. Ingatan para sa aking kaginhawaan, ilang araw pagkatapos ng kawalan ko, siya na inatak muli ng lagnat, at kaya umalis. Sa kapighatiang ito'y lubos na nagdilim ang aking puso, at kung anuman ang aking nakita ay kamatayan. Ang aking sariling bayan ay isang pagdurusa sa akin, at ang bahay ng aking ama ay kakaibang kalungkutan. At anuman ang ibinahagi ko sa kanya, gusto ko siya. Naging isang nakakagambalang pagpapahirap. Hinanap siya ng mga mata ko kung saan-saan, pero siya ay hindi ipinagkaloob sa kanila, at kinaputan ko ang lahat ng lugar, sapagkat wala siya sa kanila. Ni hindi nila ngayon masasabi sa akin, siya ay darating, bilang noong siya ay buhay at wala. Ako ay naging isang mahusay na bugtong sa aking sarili, at tinanong ko ang aking kaluluwa kung bakit siya ay napakalungkot, at kung bakit niya ako ginulo ng husto, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sagutin mo ako. At kung aking sinabi, magtiwala ka sa Diyos, siya ay matuwid na hindi sumunod sa akin. Dahil ang pinakamamahal na kaibigan na nawala sa kanya ay pagiging lalaki, pareho.
Mas totoo at mas mahusay kaysa sa phantasm na pinagkakatiwalaan niya. Luha lamang. Ay matamis sa akin dahil nagtagumpay sila sa aking kaibigan, sa pinakamamahal ko. Mga pagmamahal. Minahal ko siya, lalo akong kinapupuotan, at natatakot bilang isang pinakamalupit na kaaway, ang kamatayan. Na nag-alis sa akin sa kanya, at naisip ko na ito ay mabilis na gagawin. Isang wakas ng lahat ng tao, dahil ito ay may kapangyarihan sa kanya. Ganito ang nangyari sa akin, ako. Tandaan. Masdan ang aking puso, o aking Diyos, masdan at tingnan mo ako, para mabuti. Naaalala ko ito, o aking pag-asa, na naglilinis sa akin mula sa karumihan ng mga ganyan. Pagmamahal, itinuturo ang aking mga mata patungo sa iyo, at iniaalis ang aking mga paa. Ang patibong. Sapagkat ipinagtaka ko na ang iba, na napapailalim sa kamatayan, ay nabuhay dahil siya. Na aking minamahal, na parang hindi na dapat mamatay, ay patay na, at nagtaka pa ako. Higit pa na ang aking sarili, na para sa kanya, ay pangalawang sarili, ay maaaring mabuhay, siya ay patay. Mahusay na sinabi ng isa sa kanyang kaibigan, ikaw ang kalahati ng aking kaluluwa, para naramdaman ko yun. Ang aking kaluluwa at ang kanyang kaluluwa ay isang kaluluwa sa dalawang katawan at sa makatuwid ay. Ang aking buhay ay isang kakilakilabot sa akin dahil hindi ako mabubuhay ng kalahati. At sa makatuwid. Baka ako'y natakot na mamatay, baka siya na aking minahal ng lubos ay mamatay. Bu. O kabaliwan na hindi marunong magmahal ng mga lalaki tulad ng mga lalaki. O taong hangal. Na ako noon, nagtitiis ng walang pasensya sa kalagayan ng tao. Kinabahan ako noon. Side, web, ay ginulo, walang pahinga o payo. Para akong nainis. Tungkol sa isang basag-basag at dumudugo na kaluluwa, naiinip na ako ay dinadala, gayon paman. Kung saan ipahinga ito, hindi ko nakita. Hindi sa mga kalmadong kakahuyan, hindi sa mga laro at musika, o sa mga mabangong lugar, o sa mga kakaibang piging, o sa kasiyahan ng kama at sopa, ni, sa wakas, sa mga libro o tula, na tagpuan. Nagpapahinga ito. Ang lahat ng mga bagay ay mukhang karumal-dumal o, ang mismong liwanag, kung ano man noon. Hindi kung ano siya, ay mapanghimagsik at mapuot, maliban sa pagdaing at luha. Para sa mga nag-iisa na tagpuan ko ang isang maliit na pampalamig. Ngunit kapag ang aking kaluluwa ay inalis mula sa kanila ang isang malaking kargada ng paghihirap ang nagpabigat sa akin. Sa iyo. O Panginoon, ito ay dapat na nabuhay, para sa iyo ay gumaan, sabi ko na nga ba, ngunit. Ni hindi ni magagawa, lalo na, mula noong naisip ko kayo, ikaw. Hindi sa akin ang anumang solid o malaking bagay. Sapagkat hindi ikaw ang iyong sarili. Ngunit isang multo lamang, at ang aking kamalian ay aking Diyos. Kung ako ay nag-alok na mag-discharge ang aking pasandoon, upang ito'y makapagpahinga, ito'y dumausdo sa kawalan, at dumating. Sumugod muli sa akin, at ako ay nanatili sa aking sarili sa isang malungkot na lugar. Kung saan hindi ako maaaring maging, o mula doon. Para saan dapat ang aking tumakas ang puso sa puso ko? Saan ako dapat tumakas mula sa aking sarili? Saan? Hindi sumusunod sa sarili ko. At gayon pa man ako ay tumakas palabas ng aking bansa, para sa akin ay dapat. Hindi siya hinahanap ng mga mata, kung saan hindi nila siya nakasanayan na makita. At sa gayon, mula sa Tagaste, dumating ako sa Carthage. At ngayon, Panginoon, ang mga bagay na ito ay lumipas na, at ang panahon ay umalma sa akin. Sugat. Naway matuto ako mula sa iyo, na siyang katotohanan, at lumapit sa taingani. Ang aking puso sa iyong bibig, upang iyong masabi sa akin kung bakit ang pag-iyak. Sweet sa miserable. Ikaw ba, bagamat naroroon sa lahat ng dako, ay nagsumite. Malayo sa iyo ang aming paghihirap. At ikaw ay nananatili sa iyong sarili, ngunit kami ay inihagis sa iba't ibang pagsubok. At gayon pa man maliban kung kami ay nagdalamhati sa iyong mga tainga. Dapat wala na tayong pag-asa. Kung saan nanggagaling ang matamis na prutas. Ang pait ng buhay mula sa diing, luha, buntong hininga, at reklamo. Doth. Ito ay pinatamis na umaasa kaming dininig mo. Ito ay totoo sa panalangin para sa. Doon ay isang pananabik na lumapit sa iyo.
Ngunit ito rin ba ay sa kalungkutan para sa bagay na nawala, at ang kalungkutan kung saan ako noon ay nalulula. Para sa ni umasang babalik siya sa buhay o ninanais ko ito sa aking mga luha. Ngunit ako ay umiyak lamang at nagdadalamhati. Sapagkat ako ay miserable at nawala ang aking kagalakan. O kaya, ang pag-iyak ay tunay na isang mapait na bagay at sa labis na pagkasuklam sa mga bagay na nag-enjoy tayo dati, tapos kapag lumiit tayo sa kanila, please us. Ngunit ano ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay na ito? Sa ngayon ay hindi oras para magtanong, kundi para ipagtapat sa iyo. Kawawa ako noon, at kahabag-habag ang bawat kaluluwang nakatali. Ang pagkakaibigan ng mga bagay na nasisira, napupunit siya kapag natalo kanila, at pagkatapos ay nararamdaman niya ang kahabag-habag na mayroon siya bago pa siya nawala. Sila. Gayon din noon sa akin, ako ay umiyak ng labis, at natagpuan ang aking pahinga sa kapaitan. Kaya ako ay kaawa-awa, at ang kaawa-awang buhay na yon ay aking pinanghahawakan kaysa sa kaibigan ko. Sapagkat kahit nakusang loob kong baguhin ito, gayon pa man ako. Mas ayaw makipaghiwalay dito kaysa sa kanya. Oo, hindi ko alam kung ako ay nakipaghiwalay sa kanya kahit na para sa kanya, bilang ay naugnay kung hindi nagkukunwaring ng Pylades at Orestes na sila ay malugod na namatay para sa isa't isa o sama-sama, hindi upang mamuhay ng magkasama na para sa kanila ay mas masahol pa sa kamatayan. Pero sa akin, nagkaroon arisen ilang unexplained pakiramdam, masyadong salungat dito para sa minsan ay labis kong kinasusuklaman ang mabuhay at natakot akong mamatay. Kumbaga, mas ako. Ang mga oras ay hindi nawawala ng oras, ni hindi sila gumulong ng walang ginagawa, sa pamamagitan ng ating mga pandama sila gumawa ng mga kakaibang operasyon sa isip. Narito, sila'y yumaon at dumating araw. Sa pamamagitan ng araw, at sa pamamagitan ng pagdating at pagpunta, ipinakilala sa aking isip ang iba. Mga imahinasyon at iba pang mga alaala, at unti-unti akong pinagtagpi-tagpi. Muli sa aking lumang uri ng kasiyahan, na kung saan ang aking kalungkutan ay nagbigay daan. At gayon pa man ay nagtagumpay, hindi talaga ibang mga kalungkutan, ngunit ang mga sanhi ng iba. Mga kalungkutan. Para saan ang dating kalungkutan na yon ay madaling nakarating sa aking napaka kaloob-looban ng kaluluwa, ngunit ibinuhos ko ang aking kaluluwa sa alabok sa pagmamahal. Isa na dapat mamatay, na para bang hindi siya mamamatay. Para sa kung ano ang naibalik at refreshed sa akin, higit sa lahat ay ang aliw ng iba pang mga kaibigan, kung kanino ko ginawa pag-ibig, ano sa halip na ikaw ang aking minahal, at ito ay isang mahusay na pabula, at pinahaba kasinungalingan, sa pamamagitan ng kung saan adulterous pampasigla, ang aming kaluluwa, nalay nangangati. Sa aming mga tainga, ay nadungisan. Ngunit ang pabula na yon ay hindi mamamatay sa akin, madalas. Dahil namatay ang alinman sa aking mga kaibigan. May iba pang mga bagay na ginawa sa kanila. Mas kunin ang aking isip, upang makipag-usap at magbiro ng sama-sama, upang gumawa ng mabait na mga opisina sa pamamagitan ng mga turn. Upang basahin ng sama-sama honid libro, upang maglaro ng tanga o maging maalab na magkasama, sa hindi pagsang-ayon sa mga oras na walang kawalang kasiyahan, gaya ng isang tao sa kanyang sarili. At kahit na sa bihira ng mga disentings na ito, upang tikman ang aming higit pa madalas na pagpayag, minsan upang magturo at kung minsan ay matuto, hinahanap-hanap. Ang absent na may pagkainip at salubungin ang pagdating ng may kagalakan. Ang mga ito at ang mga katulad na ekspresyon na lumalabas sa puso ng mga nagmahal at ay muling minahal ng mukha, dila, mata, at libong kasyasyang kilos ay napakaraming panggatong para matunaw ang ating mga kaluluwa. Magkasama, at sa marami ay gumawa ngunit isa. Ito ang minamahal sa mga kaibigan, at mahal na ang budhi ng isang tao. Hinahatulan ang sarili, kung hindi niya mahal ang umiibig sa kanya muli, o hindi na muling umiibig. Ang nagmamahal sa kanya, walang hinahanap sa kanyang katauhan, kundi mga indikasyon ng kanyang pagmamahal. Kaya't ang pagluluksa, kung ang isa ay mamatay, at pagdidilim ng mga kalungkutan. Yaong pagluluha ng puso, lahat ng tamis ay naging pait, at sa pagkawala ng buhay ng namamatay, sa pagkamatay ng buhay.
Mapalad kung sino. Mahal ka, at ang kanyang kaibigan sa iyo, at ang kanyang kaaway para sa iyo. Para siya lang. Walang nawawalang mahal sa kanya, na ang lahat ay mahal sa kanya, na hindi mawawala. At sino ito kung hindi ang ating Diyos, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, at pinupuno sila, dahil sa pagpupuno sa kanila, ay nilikha niya sila. Walang mawawala sa iyo. Ngunit sino ang umalis? At sino ang nag-iiwan sa iyo, kung saan pupunta o kung saan ang mga ngipin? Siya, ngunit mula sa iyo ay nalulugod, sa iyo ay hindi nalulugod. Para saan siya? Hindi mo nasusumpungan ang iyong kautusan sa kanyang sariling kaparusahan. At ang iyong kautusan ay katotohanan at katotohanan. Ikaw. Ibalik mo kami, O Diyos ng mga hukbo, ipakita sa amin ang iyong mukha, at magiging kami. Bu. Sapagkat saan man lumingon ang kaluluwa ng tao, maliban kung patungo. Ikaw, ito ay nakatali sa mga kalungkutan, o bagaman ito ay nakatali sa mga bagay. Maganda. At gayon pa man sila, mula sa iyo, at mula sa kaluluwa, ay hindi, maliban kung sila ay mula sa iyo. Sila'y bumangon, at nagsisitayo, at sa pamamagitan ng pagbangon, sila ay nagsisimula bilang ito. Ay magiging sila ay lumalaki, upang sila ay maging ganap, at ginawang perpekto, sila. Luma at nalalanta ang wax, at lahat ay hindi tumatanda, kundi lahat ay nalalanta. Kaya kung kailan sila ay tumaas at may posibilidad na maging, mas mabilis silang lumaki na maaaring maging sila, kaya mas lalong hindi sila nagmamadali. Ito ang batas nila. Kaya magkano ay iyong inilaan sila, sapagkat sila ay mga bahagi ng mga bagay na umiiral. Hindi sabay-sabay, ngunit sa pagpanaw at tagumpay, magkasama sila. Kumpletuhin ang sansinukob na iyon, kung saan sila ay mga bahagi. At kahit na ganito ang atin, pananalita na nakumpleto sa pamamagitan ng mga palatandaan na nagbibigay ng isang tunog, ngunit ito muli ay hindi ganap maliban kung ang isang salita ay lumipas kapag ito ay tumunog ang bahagi nito, iyon. Maaaring magtagumpay ang isa pa. Mula sa lahat ng mga bagay na ito ay purihin ka ng aking kaluluwa, O Diyos, lumikha ng lahat, gayon may huwag hayaang ang aking kaluluwa ay mapako sa mga bagay na ito. Ang pandikit ng pag-ibig, sa pamamagitan ng mga pandama ng katawan. Para sa kung saan sila pumunta. Ay upang pumunta, upang sila ay hindi maging, at pinunit nila siya ng salot. Pananabik, dahil hinahangad niyang maging, ngunit gustong magpahinga sa kanyang iniibig. Ngunit sa mga bagay na ito ay walang lugar ng pahinga, sila'y hindi tumatahan, sila'y tumatakas, at sino ang makakasunod sa kanila ng mga pandama ng laman? Oo, sino ang makakaunawa? Sila, kapag nahihirapan sila. Para sa kahulugan ng laman ay mabagal, dahil ito ay ang kahulugan ng laman, at sa gayon ito ay may hangganan. Sapat na para diyan. Ito ay ginawa para sa, ngunit ito ay sapat na hindi upang manatili sa mga bagay na tumatakbo sa kanilang kurso. Mula sa kanilang itinalagang panimulang lugar hanggang sa wakas na itinalaga. Sapagkat sa iyo, salita, kung saan sila ay nilikha, naririnig nila ang kanilang utos, kaya't hanggang ngayon. Huwag kang maging hangal, o aking kaluluwa, ni maging bingi sa tainga ng iyong puso. Ang kaguluhan ng iyong kahangalan. Makinig ka rin. Ang salita mismo ay tumatawag sa iyo upang bumalik, at doon ay ang dako ng kapahingahan. Hindi nababagabag kung saan ang pag-ibig ay hindi pinababayaan, kung ang sarili ay hindi nagpapabaya. Narito. Ang mga bagay na ito ay lumipas, upang ang iba ay mapalitan ang mga ito, at sa gayon ito ay mas mababa. Sansinukob ay makumpleto ng lahat ng kanyang mga bahagi. Ngunit aalis ba ako saan man? Sabi ang salita ng Diyos. Doon ayusin mo ang iyong tirahan, magtiwala ka doon kung ano ka man. Hasder, o aking kaluluwa, kahit na ngayon ikaw ay pagod sa walang kabuluhan. Ipagkatiwala ang katotohanan, anuman ang mayroon ka mula sa katotohanan, at ikaw ay mawawala. Wala, at ang iyong pagkabulok ay mamumulaklak muli, at lahat ng iyong mga sakit ay gagaling. At ang iyong mga mortal na bahagi ay mababago, at itali sa iyong palibot. Ni hindi ka nila ilalagay kung saan sila bababa, ngunit sila ay tatayo. Mag-ayuno na kasama mo, at manatili magpakailanman sa harap ng Diyos, na nananatili at tumatayo. Mabilis magpakailanman.
Bakit nga ba kayo magpapaligaw at sumunod sa iyong laman? Magbalik loob at sumunod. Ikaw. Anuman sa pamamagitan ng kanyang ikaw ay may kahulugan ng ay sa bahagi at ang kabuuan. Kung saan ang mga ito ay mga bahagi, hindi mo nalalaman at gayon may nalulugod ka nila. Pero may kakayahan ang iyong laman para maunawaan ang kabuuan at hindi rin mismo para sa iyong kaparusahan ay makatarungang limitado sa isang bahagi ng buo. Ibig mo na kung anuman ang umiiral sa kasalukuyan ay dapat pumanaw ka upang ang lahat ay higit na masyahan sa iyo. Para sa ating pinag-uusapan. Gayon din sa pamamagitan ng parehong kahulugan ng laman ay iyong naririnig, gayon may ayaw mo. Manatili ang mga pantig, ngunit lumipad palayo, upang ang iba ay dumating, at ikaw marinig ang kabuuan. At gayon paman, kapag ang isang bagay ay binubuo ng marami, lahat na kung saan ay hindi umiiral ng sama-sama, lahat ng sama-sama ay mangyaring higit sa ginagawa nila ng ilang-ilang, lahat ay maaaring perceived sama-sama. Ngunit mas mabuti kaysa sa ito ay siya na gumawa ng lahat, at siya ay ating Diyos, ni siya ay lumilipas, sapagkat ni anumang humalili sa Kanya. Kung ang mga katawan ay nakalulugod sa iyo, purihin ang Diyos sa pagkakataon ng mga ito, at ibalik ang iyong pagmamahal sa kanilang may likha, baka sa mga bagay na ito na ikalulugod mo, ikaw. Sama ng loob. Kung ang mga kaluluwa ay nakalulugod sa iyo, ibigin sila sa Diyos, sapagkat sila ay gayon din. Nababago, ngunit sa Kanya ay matatag ang mga ito, kung hindi ay papasa sila, at namatay. Sa Kanya nga sila ay maging minamahal, at dalhin sa Kanya kasama. Kung anong mga kaluluwa ang magagawa mo, at sabihin mo sa kanila, hayaan siyang mahalin natin, hayaan niya tayo. Pag-ibig, ginawa niya ang mga ito, at hindi rin siya malayo. Sapagkat hindi niya sila ginawa, at gayon umalis, ngunit sila ay sa Kanya, at sa Kanya. Tingnan mo naroon siya, kung nasaan ang katotohanan. Minamahal. Siya ay nasa loob mismo ng puso, ngunit ang puso ay nalayo sa Kanya. Bumalik kayo sa inyong puso, kayong mga lumalabag, at kumapit ng mahigpit sa Kanya na iyon. Ginawa ka. Tumayo kasama niya, at kayo ay tatayo ng matatag. Magpahinga sa Kanya, at kayo ay magpapahinga. Saan kayo pumunta sa magaspang na paraan? Saan ka pupunta? Ang mabuti. Na ang pag-ibig mo ay mula sa Kanya, ngunit ito ay mabuti at kaaya-aya sa pamamagitan ng sanggunian sa Kanya, at ito ay mapapait, sapagkat ang hindi makatarungan ay anumang bagay. Minamahal na mula sa Kanya, kung siya ay pababayaan dahil dito. Hanggang saan pagkatapos? Mananatili at lalakad pa rin ba kayo sa mahirap at nakakapagod na mga paraan? Walang magpahinga kung saan nyo hinahanap. Hanapin ang hinahanap nyo, ngunit wala doon kung saan ka hanapin. Hinahanap ninyo ang mapagpalang buhay sa lupain ng kamatayan, wala ito doon. Para sa kung paano. Dapat bang magkaroon ng mapagpalang buhay kung saan ang buhay mismo ay wala? Ngunit ang ating tunay na buhay ay bumaba dito, at dinala ang ating kamatayan, at pinatay siya. Mula sa kasaganaan ng kanyang sariling buhay, at siya'y kumulog, na tumatawag ng malakasa. Upang tayo ay bumalik dito sa Kanya sa lihim na lugar, kung saan siya lumabas. Sa atin, una sa sinapupunan ng Birhen, kung saan Kanyang kinasal ang tao. Nilikha ang ating mortal na laman, upang ito ay hindi magpakailanman mortal, at mula doon ay parang lalaking ikakasal na lumalabas sa kanyang silid, na nagagalak na parang higante. Upang patakbuhin ang kanyang kurso. Sapagkat hindi siya nagtagal, kundi tumakbo, na sumisigaw ng malakas sa pamamagitan ng mga salita. Gawa, kamatayan, buhay, pagbaba, pag-akyat, sumisigaw ng malakas sa amin upang bumalik sa siya. At siya ay humiwalay sa ating mga mata, upang tayo ay makabalik sa ating mga mata. Puso, at doon mahanap siya. Sapagkat siya ay umalis, at siya ay narito. Gagawin niya. Huwag magtagal sa amin, gayon may hindi kami iniwan, sapagkat siya'y umalis doon, kung saan siya. Hindi kailanman nahati, sapagkat ang mundo ay ginawa niya. At sa mundong ito siya. Noon, at sa mundong ito siya ay naparito, upang iligtas ang mga makasalanan, na kung saan ang aking kaluluwa. Nangumpisal, at pinagaling niya ito, sapagkat ito ay nagkasala laban sa Kanya.
O kayong mga anak ng mga lalaki, hanggang kailan napakabagal ng puso? Kahit ngayon, pagkatapos ng pagbaba ng buhay sa ikaw, hindi ka ba aahon at mabubuhay? Ngunit kung saan kayo umaakyat kapag kayo ay nasa mataas at ilapat mo ang iyong bibig laban sa langit. Bumaba ka upang ikaw ay magkaroon. Umakyat at umakyat sa Diyos. Sapagkat kayo ay bumagsak sa pamamagitan ng pag-akyat laban siya. Sabihin mo sa kanila ito, upang sila ay umiyak sa lambak ng mga luha at gayon. Dalhin mo silang kasama mo sa Diyos, dahil sa kanyang espiritu ikaw nagsasalita ng ganito sa kanila, kung ikaw ay magsasalita, na nagnininga sa apoy ng kawanggawa. Ang mga bagay na ito ay hindi ko alam noon, at mahal ko ang mga mababang kagandahang ito, at ako nga lumulubog sa kalaliman, at sa aking mga kaibigan ay sinabi ko, may mahal ba tayo? Bagay pero ang ganda. Ano ang maganda? At ano ang kagandahan? Ano ang nakakaakit at nagpapanalo sa atin sa mga bagay na mahal natin? Para maliban na lang doon, ay nasa kanila ang isang biyaya at kagandahan, hindi nila tayo maakit sa anumang paraan. Sila. At minarkahan ko at napagtanto na sa mga katawan mismo mayroon isang kagandahan mula sa kanilang pagbuo ng isang uri ng kabuuan, at muli, isa pang mula sa at ugnayan sa isa't isa bilang bahagi ng katawan kasama ang kabuuan nito, o sapatos na may paa, at iba pa. At ang pagsasaalang-alang na ito ay sumibol sa aking sarili. Isip mula sa aking kaloob-looban, at isinulat ko ang sapatas at angkop sa palagay ko. 2 o 3 libro. Nalalaman mo, O Panginoon, sapagkat ito ay nawala sa akin, para sa akin. Wala sila, ngunit sila ay naligaw sa akin, hindi ko alam kung paano. Ngunit ano ang nag-udyok sa akin, O Panginoon kong Diyos, na ialay ang mga aklat na ito sa si Hierus, isang mananalumpati ng Roma, na hindi ko kilala sa mukha, ngunit mahal ko para sa katanyagan ng kanyang pagkatuto na tanyag sa kanya, at ilang mga salita ng kanyang ay. Narinig ko na ikinatuwa ko. Pero mas nagustuhan niya ako, para doon siya natuwa sa iba, na lubos na nagpuri sa kanya, na manghana mula sa isang Syrian. Unang itinuro sa salitang Griego, dapat pagkatapos ay mabuo kahanga-hangang Latin na mananalumpati, at isa na pinakanatuto sa mga bagay na naukol sa filosofiya. Ang isa ay pinupuri, at hindi nakikita, siya ay minamahal, ginagawa ba ang pag-ibig na ito? Pumapasok sa puso ng nakikinig mula sa bibig ng nagpupuri? Hindi kaya. Datapwat sa isang umiibig ay iba ang nagningas. Dahil dito siya ay minamahal kung sino. Pinuri, kapag pinaniniwala ang pumupuri sa kanya ng isang hindi pa kunwaring puso, ibig sabihin, kapag ang nagmamahal sa kanya, ay pinupuri siya. Sapagkat gayon din ang pag-ibig ko sa mga tao, ayon sa paghatol ng mga tao, hindi sa iyo, o my Diyos, nasa kanya walang tao ang nalinlang. Ngunit bakit hindi para sa mga katangian, tulad ng yaong sa isang sikat na karwahe, o mandirigma na may mga hayop sa teatro, kilala. Malayo at malawak sa pamamagitan ng isang bulgar kasikatan, ngunit malayo kung hindi man, at taimtim, at kaya bilang ako ay magiging aking sarili commended. Para hindi ako pupurihin o minamahal, bilang mga artista, kahit ako mismo ay pinuri at minahal sila, ngunit ay sa halip ay hindi kilala, kaysa kaya kilala, at kinasusuklaman pa, kaysa minahal. Nasaan na ngayon ang mga impulses sa iba't ibang uri ng pag-ibig? Nakalagay sa isang kaluluwa. Bakit? Dahil pare-pareho tayong lalaki, nagmahal ba ako sa iba? Ano, kung hindi ako napupuot, hindi ko dapat itakwil at itakwil mula sa aking sarili. Para rito. Hindi nagtataglay na bilang isang mabuting kabayo ay minamahal niya, na hindi, bagaman. Maaaring siya, ang kabayong iyon, sa makatuwid ang parehong, ay maaaring sinabi ng isang artista, na nagbabahagi ng ating kalikasan. Mahal ko ba sa isang lalaki, kung ano ang kinasusuklaman kong maging, sino ako? Lalaki. Ang tao mismo ay napakalalim, na ang mismong mga buhok ay binibilang mo, o Panginoon, at hindi sila nahuhulog sa lupa kung wala ka. At gayon pa man ang mga buhok ng kanyang ulo, mas madaling bilangin kaysa sa kanyang damdamin, at ang mga palo ng puso niya.
Ngunit ang mananalumpati na iyon ay ganoong uri na mahal ko bilang nagnanais na maging aking sarili. Ganyan, at ako ay nagkamali sa pamamagitan ng isang namamagang pagmamataas, at ako ay tos tungkol sa bawat hangin, ngunit pinatnubayan mo bagaman napakalihim. At saan ko malalaman, at saan ako nananalig sa iyo na ako ay minahal siya ng higit pa para sa pag-ibig ng kanyang mga commanders, kaysa sa mga bagay kung saan siya pinuri. Sapagkat, kung hindi siya pinuri, at ang mga taong ito sa sarili ay nilapastangan siya, at may dispraise at ang paghamak ay nagsabi ng parehong mga bagay tungkol sa kanya, hindi pa ako gaanong naalab. At excited na mahalin siya. At gayon pa man ang mga bagay ay hindi naging iba ni siya. Kanyang sarili iba, ngunit ang damdamin lamang ng mga relator. Tingnan kung saan ang walang lakas na kaluluwa ay namamalagi na hindi pa natitinag ng katatagan ng katotohanan. Kung paanong ang hangin ng mga dila ay umiihip mula sa dibdib ng mga opinyon, gayon din. Ito ba ay dinadala sa ganitong paraan at iyon, hinihimok pasulong at paatras, at ang liwanag ay natatakpan dito, at ang katotohanan ay hindi nakikita. At ito ay bago sa amin. At ito ay sa akin ay isang malaking bagay, na ang aking talumpati at mga gawain ay dapat kilala ng taong yaon, kung alin ang kanyang sasang-ayunan, ako ay lalong nagningas. Ngunit kung hindi niya sinang-ayunan, ang aking walang laman na puso walang laman ng iyong katatagan, ay naging nasugatan. At gayon pa man ang patas at akma, kung saan ako sumulat sa kanya, naninirahan ako nang may kasiyahan, at sinuri ito, at hinangaan ito, kahit na walang sumali sa loob nito. Ngunit hindi ko pa nakita kung saan ang mahalagang bagay na ito ay bumaling sa iyong karunungan o ikaw na makapangyarihan na gumagawa lamang ng mga kababalaghan, at nagkagulo ang isip ko. Sa pamamagitan ng corporeal forms at patas, tinukoy ko at nakilala kung ano ang kaya sa kanyang sarili, at angkop na ang kagandahan ay sa pagsusulatan sa ilang iba pang bagay, at ito ay sinuportahan ko ng mga korporeal na halimbawa. At lumingon ako sa kalikasan ng pag-iisip, ngunit ang maling akala na mayroon ako sa mga espiritual na bagay. Hayaan mong hindi ko makita ang katotohanan. Ngunit ang lakas ng katotohanan ay nag-flash sa sarili ko. Mga mata, at tinalikuran ko ang aking hinihingal na kaluluwa mula sa incorporeal substance sa lineament, at mga kulay, at malalaking magnitude. At hindi na kaya makita ang mga ito sa isip, akala ko, hindi ko makita ang aking isip. At samantalang sa kabanalan ay inibig ko ang kapayapaan, at sa kasamaan ay kinasusuklaman ko ang pagtatalo sa unang ay. Napansin ang isang pagkakaisa, ngunit sa kabilang banda, isang uri ng dibisyon. At sa pagkakaisa na yon ako ipinaglihi ang makatuwirang kaluluwa at ang kalikasan ng katotohanan at ng pangunahing kabutihan. Upang binubuo, ngunit sa dibisyong ito ay malungkot kong naisip na mayroong ilan hindi kilalang sangkap ng hindi makatuwirang buhay, at ang likas na katangian ng pangunahing kasamaan. Na hindi lamang dapat isang sangkap, ngunit totoong buhay din, ngunit hindi nagmula sa iyo, o aking Diyos, kung saan nagmula ang lahat ng bagay. At iyon pa ang una ko tinatawag na monad, dahil ito ay isang kaluluwa na walang kasarian, ngunit ang huli ay isang duad. Galit sa mga gawa ng karahasan, at sa flagitiousness, pagnanasa, hindi alam kung saan ako nagsalita. Sapagkat hindi ko alam o nalaman na hindi rin masama sangkap, o ang ating kaluluwa na puno at hindi nababagong kabutihan. Sapagkat kung paanong ang mga gawa ng karahasan ay lumitaw, kung ang damdamin ng kaluluwa ay masira. Kung saan umusbong ang matinding pagkilos, na nagpapakilos sa sarili ng walang pakundangan at walang pigil. At mga pagnanasa, kapag ang pagmamahal na iyon ng kaluluwa, ay hindi pinamamahalaan, na kung saan ay makalaman. Nalalasing ang mga kasiyahan, gayon din ang mga pagkakamali, at maling opinyon ay nagpaparumi sa pag-uusap, kung ang makatuwirang kaluluwa mismo ay nasira, gaya noon sa ako, na hindi nakakaalam na dapat itong maliwanagan ng isa pang liwanag na ito. Maaaring nakikibahagi sa katotohanan, ang pagtingin sa sarili ay hindi ganoong kalikasan ng katotohanan. Para sa sindihin mo ang aking kandila, o Panginoon kong Diyos, liliwanagan mo ang aking kadiliman,
At sa iyong kapuspusan ay tinanggap naming lahat, sapagkat ikaw ang totoo. Liwanag na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa mundo para sa iyo. Walang pagbabago ni anino ng pagbabago. Ngunit ako ay nagpilit patungo sa iyo at itinulak mula sa iyo upang ako ay matikman ng kamatayan, sapagkat iyong nilalabanan ang palalo. Pero mas may pagmamalaki kaysa sa akin, na may kakaibang kabaliwan upang mapanatili ang aking sarili na likas na kung saan. Ikaw ba? Sapagkat ako ay napapailalim sa pagbabago, napakaraming nahayag sa akin, ang aking pagnanais na maging matalino bilang ang hiling ng mas masahol pa. Maging mas mabuti, ngunit mas pinili ko na isipin na ikaw ay magbago at ang aking sarili ay hindi maging kung sino ka. Kaya't ako ay itinaboy mo. At iyong nilabanan ang aking walang kabuluhang katigasan ng lig, at ako ay nag-isip ng katawang tao. Mga anyo, at sa aking sarili ay laman, ako ay nagbintang sa laman, at isang hangin na lumilipas, hindi bumalik sa iyo, ngunit nagpatuloy ako sa mga bagay na wala. Pagiging ni sa iyo, ni sa akin, ni sa katawan. Hindi rin sila nilikha para sa akin sa pamamagitan ng iyong katotohanan, ngunit sa pamamagitan ng aking kawalang kabuluhan ay kinatha mula sa mga bagay corporeal. At nakaugalian kong tanungin ang iyong mga tapat na maliliit, ang aking mga kababayan, kung kanino, hindi ko alam, ako ay nakatapon, nakasanayan ko na nagdadadaldal at may katangahan, na tanungin sila, bakit nga nagkakamali ang kaluluwa? Nilikha ng Diyos. Ngunit hindi ako tatanungin, kung gayon, bakit nagkamali ang Diyos? At ako, naninindigan na ang iyong di nababagong sangkap ay nagkamali sa pagpilit. Sa halip na aminin na ang aking nababagong sangkap ay naligaw. Kusang loob, at ngayon, sa parusa, nakahiga sa pagkakamali. Mga 6 o 7 at 20 taong gulang ako noon nang isulat ko ang mga yon. Mga volume, umiikot sa loob ko ng mga corporeal fiction, buzzing sa mga tainganang ang aking puso, na aking ibinaling, o matamis na katotohanan, sa iyong panloob na himig. Pagninilay sa patas at akma, at pananabik na tumayo, at makinig sa ikaw, at lubos na magalak sa tinig ng nobyo, ngunit hindi magawa, para sa pamamagitan ng mga tinig ng aking sariling mga pagkakamali, ako ay nagmadali sa ibang bansa, at sa pamamagitan ng bigat ng sarili kong pagmamataas, ako ay lumulubog sa pinakamababang hukay. Sapagkat ginawa mo, hindi pinarinig sa akin ang kagalakan at kagalakan niyang mga buto ay nagbubunyi, ay hindi pa nagpapakumbaba. At ano ang nakinabang sa akin, nakakaunting 20 taong gulang, isang aklat ng Aristotle, na tinatawag nilang madalas na predicaments, na nahuhulog sa aking mga kamay. Sa mismong pangalan ko ibinitin, tulad ng sa isang bagay na dakila at banal, madalas. Bilang aking master ng retorika ng Carthage, at iba pa, ay itinuturing na natutunan. Binibigkas ito sa pisngi na puno ng pagmamalaki, binasa at naunawaan ko ito. Walang tulong. At sa aking pakikipag-usap sa iba, na nagsabi na sila ay bahagya. Naunawaan ito ng napakahusay na mga tagapagturo, hindi lamang ipinapaliwanag ito ng pasalita, ngunit pagguhit ng maraming bagay sa buhangin, wala silang masasabi sa akin ng higit pa tungkol sa mayroon ako. Natutunan ko, nagbabasa nito mag-isa. At ang libro ay nagpakita sa akin, upang magsalita ng husto. Malinaw sa mga sangkap, tulad ng tao, at ng kanilang mga katangian, bilang figura ng isang tao, kung anong uri ito, at tangkad, ilang talampakan ang taas, at ang kanyang relasyon, kung kaninong kapatid siya, o kung saan inilagay, o kapag ipinanganak, o kung siya ay nakatayo o nakaupo, o magsapatos o armado, o ginagawa, o naghihirap. Anumang bagay, at lahat ng hindi mabilang na mga bagay na maaaring nasa ilalim. Ang 9 na predicaments na ito, kung saan nagbigay ako ng ilang specimens, o sa ilalim ng punong predicament of substance. Ano ang higit pa sa akin ng lahat ng ito, na nakitang humadlang pa ito sa akin? Kailan? Imagining kung anuman ay comprehended sa ilalim ng mga madalas. Ang mga suliranin, ako'y nagsalaysay sa ganoong katalinuhan upang maunawaan, o aking Diyos iyo. Kahanga-hanga at di nababagong pagkakaisa rin, na parang naging ikaw din noon. Napapailalim sa iyong sariling kadakilaan o kagandahan, upang tulad ng sa mga katawan sila
Dapat umiral sa iyo bilang kanilang paksa, samantalang ikaw ay iyo. Kadakilaan at kagandahan, ngunit ang isang katawan ay hindi malaki o patas dahil ito ay isang katawan. Nakikita na, kahit na ito ay hindi gaanong mahusay o patas, ito ay dapat sa kabila nito. Isang katawan. Ngunit ito ay kasinungalingan kung sino sa iyo ang aking ipinaglihi, hindi katotohanan, mga katang-isip. Ng aking paghihirap, hindi ang mga katotohanan ng iyong pagpapala. Sapagkat ikaw ay nagkaroon. Iniutos, at ito ay ginawa sa akin, na ang lupa ay ipanganak. Dawag at tinik sa akin, at sa pawis ng aking mga kilay ay kakainin ko. Aking tinapay. At ano ang nakinabang sa akin, na ang lahat ng mga aklat na makukuha ko sa tinatawag na liberal na sining, ako, ang hamak na alipin ng masasamang pagmamahal, ay nagbabasa ng mag-isa, at naiintindihan? At ako'y natuwa sa kanila, ngunit hindi ko alam kung saan nanggaling ang lahat. Na doon ay totoo o tiyak. Sapagkat nakatalikod ako sa liwanag, at ang aking harapin ang mga bagay na naliwanagan, kung saan ang aking mukha, na kung saan ako discern. Ang mga bagay na naliwanagan, mismo, ay hindi naliwanagan. Kung ano man ang nakasulat, alinman sa retorika, o lohika, geometry, musika, at aritmetika, sa aking sarili. Nang walang labis na kahirapan o sinumang tagapagturo, naunawaan ko, alam mo, o Panginoon kong Diyos, dahil parehong bilis ng pangunawa at katalinuhan. Sa pagkilala, ay ang iyong kaloob, gayon may hindi ako naghain mula noon sa iyo. Kaya pagkatapos ito, nagsilbi hindi sa aking gamit, ngunit sa halip sa aking kapahamakan, dahil ako ay nagpunta tungkol sa kumuha ng napakahusay na bahagi ng aking mga bagay sa aking sariling pag-iingat, at iningatan ko. Hindi ang aking lakas para sa iyo, ngunit naglakbay mula sa iyo patungo sa isang malayong bansa upang gastusin ito sa mga patutot. Para sa kung ano ang nakinabang sa akin ng magagandang kakayahan, hindi nagtatrabaho sa mabuting gamit. Sapagkat hindi ko naramdaman na ang mga sining na yon ay natamo. Napakahirap kahit na sa mga masipag at may talento, hanggang sa sinubukan kong gawin. Ipaliwanag ang mga ito sa tulad, kapag pinaka-excelled siya sa mga sumunod sa akin. Hindi naman dahan-dahan. Ngunit ano pa ang ginawa nito sa akin, na iniisip na ikaw, o Panginoong Diyos, ang katotohanan, naging isang malawak at maliwanag na katawan, at ako ay isang fragment ng katawan na yon. Napakahusay ng kabuktutan. Ngunit ganoon ako. Hindi rin ako namumula, o Diyos ko, sa ipagtapat sa iyo ang iyong mga awa sa akin, at tumawag sa iyo na hindi namumula noon upang ipahayag sa mga tao ang aking mga kalapastanganan at tumahol laban. Ikaw. Ano ang nakinabang sa akin noon ang aking maliksi na talino sa mga agham na yon at lahat? Ang mga pinakabuhol na volume na hinubad ko nang walang tulong mula sa tao. Pagtuturo, nakikita ko red kaya napakarumi at may tulad sacrilegious. Kahihiyan sa doktrina ng kabanalan. O kung ano ang hadlang ay isang malayo. Mas mabagal na pag-iisip sa iyong maliliit na bata, dahil sila ay umalis hindi malayo sa iyo na sa pugad ng iyong simbahan ay ligtas silang mapalaya at mapangalagaan. Ang mga pakpak ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagkain ng matibay na pananampalataya. O Panginoon naming Diyos, sa ilalim. Ang lilim ng iyong mga pakpak ay umasa sa amin, protektahan mo kami, at dalhin mo kami. Gusto mo. Buhatin mo kaming kapwa noong maliit, at hanggang sa mauban na buhok ay dadalhin mo kami, para sa ang aming katatagan, kapag ito ay ikaw, kung gayon ito ay katatagan, ngunit kapag sa atin, ito ay kahinaan. Ang aming kabutihan ay nabubuhay sa iyo, kung saan kapag tayo ay tumalikod. Napalingon kami. Ipaalam sa amin ngayon, O Panginoon, bumalik, upang kami ay hindi maging nabaliktad, sapagkat kasama mo ang aming magandang buhay na walang anumang pagkabulok na mabuti ka, ni kailangan nating matakot, baka wala ng lugar na babalikan. Sapagkat kami ay nahulog mula roon, sapagkat sa aming kawalan, ang aming mansyon ay hindi nahulog sa iyo.